Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham recipes. So for today's video po, ang i-share ko po sa inyo ay ito pong beef ramen gisado. So ito po yung mga ingredients natin. 250 grams po na beef tenderloin, ganyan lang po yung pagkahiwa, maninipis. Tapos ang ginamit ko po ay ramen na noodles instead of pancit canton. Tapos meron po tayong 5 cloves na chopped garlic, 1 medium size na sliced onion, tapos nilagyan ko lang din ng cabbage, carrots, slice, tapos green bell pepper kasi wala po akong green beans, tapos champignon na mushroom. So, kung ano lang po yung nasa ref namin. Tapos, ito pa po yung mga natitira. Ginamitan din natin ng oil, sesame oil, tapos nilagyan ko din ng oyster sauce. Alam niyo naman, addict ako sa oyster sauce. Tapos ng Kikkoman green soy sauce, tapos Maggi seasoning, and then Chinese rice wine or yung dry sherry po, pwede rin. Tapos, syempre, aromat or magic sarap at black pepper powder. So, procedure po tayo. So, ayan po yung 250 grams na beef natin. Sisizon lang natin with Maggi seasoning. Tansya-tansya lang, siguro mga nasa 1 tablespoon. Tapos, ganun din yung Kikkoman soy sauce natin. Itong green kasi less salty siya. Tapos, nilagyan din natin ng Chinese rice wine. Ayan, so siguro mga nasa 2 tablespoons. And then, black pepper powder. Ayan, siguro mga nasa 1/4 teaspoon lang po. Tapos, gamit yung malinis kong kamay, ay hinalo-halo ko lang po yung ating beef and then after, set aside natin. So, ngayon, next procedure natin. So, nagpainit po ako dyan ng kawali. Isa po yan sa paborito kong kawali. Nilagyan ng oil. And then, ngayon, ito-toast lang natin itong ating mga gulay. Para medyo hindi siya mahirap i-mix mamaya pagka nandiyan na yung noodles at saka hindi siya magdurog-durog. Ayan. So, nasa inyo na po yung kanong procedure kung gusto niyo. Tapos yan, nilagay ko na rin yung mushroom. Siguro itong mga gulay na ito, in total mga nasa 8 minutes ko po silang niluto. Tapos, after that one, na nilagay ko yung mushroom, yung pampalasa ko sa kanila ay yung ating likompi oyster sauce. So, tansya-tansya lang din. Tingnan nyo lang. Siguro mga ilang kutsara kaya yan. Siguro mga nasa 3 tablespoons siguro. Tapos hindi po ako nag-add ng water. Over medium heat lang po para naman hindi sila masunog. Tapos ayun, hukay-hukay lang. And then after nung medyo na sila, yung medyo luto na, sinet aside ko lang muna. Tapos magni-next procedure tayo. Ayan. So, 'di ba? Nagsabaw siya ng pusa. So, ayan. So, tinabi ko lang muna. Ihinaon ko. Tapos, tama ba yun? Ihinaon. Parang Bisaya yata. Yun, haunon. Inihaon. Ayan, basta yun na yun. Tapos, using the same pan, naglagay ulit ako ng oil. Tapos, magigisa tayo ng sibuyas at saka bawang. Sabay-sabay ko silang kinigisa para hindi po sila mag-away-away kung alin po ang mauuna. Ayan po. So, after na mag-isa yan at lumabas na yung halimuyak nila at saka medyo luto-luto na sila, ay sinunod ko naman yung ating marinated beef. Ayan. So, siguraduhin lang po na mainit talaga yung kawali para po, tawag nito, hindi po magsabaw masyado yung inyong karne. Ayan po. So, siguraduhin lang na maghiwa-hiwalay. Mabilis lang to kasi nga po beef tenderloin siya. Kaya, lang talaga, siguro mga 3 minutes lang, ready na sila. So, ngayon, after ma-ready yung karne natin, nilagay ko lang din po, tinabi ko lang din. Sinama ko sila sa mga gulay na yung ginulat-gulat natin kanina. Ayan. So, napakabilis lang naman po ng recipe na ito, mga lovely people. So, ayan pa rin. Naglagay lang po ako ng 2 baso ng warm water dyan. Ayan yung second glass. So, tapos, kung nakalimutan, naglagay din po pala ako ng 1 beef cube na Knorr. Tapos, naglagay tayo ulit ng Kikkoman soy sauce, 1 teaspoon of aromat or magic sarap para po magkalasa yung ating broth. Tapos, kung kumulo na siya, doon ko naman po inilagay yung ating ramen. Ayan, so, lahat po ng niluto kong ito ay mga tira-tira lang po. Kaya, ganyan lang po yung mga hitsura nila. So, para lang, di ba, hindi masayang. Dapat nagtitipid
tipid. Kaya yun. So, kita nyo mas madaling maghalo-halo kapag wala yung mga kasama yung mga gulay. Tapos mamaya, pagka medyo ready na yung ating noodles, doon ko na lang sinahog ulit yung ating mga nagisang gulay at saka yung ating beef. Tapos mabilis na lang yan siya. Siguro mga 2 to 3 minutes, ready na. Kung gusto nyo na medyo mas tuyo-tuyo pa, hayaan yung mas ma-absorb pa ng pansit yung sabaw-sabaw niya. Pero kung meron naman yung iba, kagaya ng amo kong dito, si Marco, mas gusto niya yung medyo may sauce. Tapos ayan, nilagyan ko ng sesame oil para mas dagdag bango at mas dagdag, parang mas lalo siyang appetizing. Ewan, tama ba? Kaya yun, so konting mix lang. And then, ready na yung ating ramen noodles gisado with beef. O, diba? So, ayan po siya mga lovely people. Wala po itong tikiman time kasi alam niyo naman, mga ganyang madali yan. So, no need na po. So, i-describe po na lang po na tsambahan. At ito na po yung ating finished product. And thank you po for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please don't forget to like, share, and subscribe. And enjoy cooking mga lovely people. God bless. Ciao, ciao!